Kaugnay ng pag-alis sa Senado ng tinaguriang pugante na si Senator Bato de la Rosa, makakausap natin si former PNP Chief at ngayoy MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, at welcome back po dito sa Arangkada Balita. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din sa inyong mga tagapakinig. Okay, General, unahin ko na lang, nag-viral kasi yung Facebook post mo kung saan may nahuli kayong kamukha ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero seryosong usapan po, paano ba natin huhulihin ang isang katulad ni Senator Bato? Well, alam nyo, yun, light-hearted post lang naman yun. At konting light-hearted moment lang naman sa mga kaibigan ko, sa mga sumusunod sa akin sa Facebook. Pero, you know, yung tanong naman kung paano hulihin ang si Senator Bato, well, that's kaya ng PNP yan, kaya ng NBI yan. They have more than enough resources to do their job. They just have to focus on it and they have just to replan it and do it more effectively next time. Okay, naniniwala po ba kayo na valid ang arrest warrant ng ICI kay Senator Bato at gaano kahalaga na maaresto na siya sa lalong madaling panahon? Regarding po sa validity ng warrant, I don't think that there's any question about that kasi parehong warrant ho yan nung ginamit kay former President Duterte. And until now, walang kahit na isang korte ang nagsasabi na invalid ang warrant na yun. So I think this is a valid warrant. Okay. On the question kung gaano kahalaga na ma-implement yan, I think tandaan natin, yan ay mga obligasyon natin sa mga international treaties. Okay. Yan ay mga bagay-bagay na dala ang hindi lang yan isang papel na just a piece of paper. It has to mean something. And kaakibat niyan ang ating commitment sa ating international commitment natin sa mga bodies na kung saan tayo ay mga signatory. So I think depende na sa gobyerno natin ang pag-assess kung gaano ka-urgent yan at kung gaano kabilis na dapat ma-implement yan. At sabi niyo nga ay pag-implement lang po ito ng isang strict law enforcement operation. Sa pananaw niyo po bilang isang strategist, naging malaking security failure ba ang nangyari sa Senado kaya po siya nakapuslit? May mga bagay lang po siguro hindi nakita or may mga bagay lang po talaga siguro na hindi na nakontrol kaya hindi na i-serve ang warrant at nakaalis ang target ang subject ng warrant of arrest na yun. Pero hindi naman ibig sabihin na failure na talaga. Pero may mga dapat lang siguro i-adjust sa sunod. Okay, General Torre, marami sa publiko ngayon ang nagpapahayag ng panghihinayang na sana kayo pa rin daw ang PNP Chief na kung under ninyo itong nangyari na to ay hindi makakatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Hinahanap daw nila yung Torre style kumpara raw sa pamamalakad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po ang reaksyon ninyo sa ganitong sentimento ng iba sa publiko? Ako'y nagpapasalamat sa kanilang tiwala at suporta sa aking kakayahan. Pero sa ngayon naman po, I think marami naman ho dyan ang kaya rin namang i-implement yan. Baka kailangan lang silang bigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at mabigyan ng pagkakataon na i-see through ang trabaho na ito, i-implement ang trabaho na ito. Kung may unsolicited advice kayo ngayon kay Secretary John Vic, ano po yun? Hindi naman sa Secretary John Vic, I think he is more than competent to do this job. Ang sa akin lang naman is sa lahat ng mga involved dito na let's just think about the institutions. Hindi dapat tingnan na ito ay isang personal na bagay, personal vendetta. And at the very least na dapat tingnan ito, hindi ito isang revenge, kundi ito isang operation of law, institution na nakataya rito, processes ng bansa, processes ng international commitments natin. At dapat it should, the interest of the country should take precedence over the interest of anything. Alright, maraming salamat sa inyong panahon. GM Nicolas Torre III, magandang gabi po. Magandang gabi rin po, maraming salamat.